Oh, hello mga banateros dyan sa Pilipinas. Kamusta naman? Ang baha, may humihigop na ba ng baha na yan? Naku, marami na. At saka marami na nag-iipon ng baha para itapon sa Malacanang daw. Ewan ko kung... kasi may nakita ko nag-iipon ng mga supot-supot. Hindi ko alam kung sa Malacanang ba nila itatapon yun. Then nag-ipon na, balita ko, nag-ipon na sila doon ng baha. Oo. Kaya nga doon nila palalanguyin yung king crab. Ayun. Oo, doon yun. Doon ang pwesto nun. Yung mga SM, hindi na daw magbubukas. Stock na lang daw yung tubig dun sa loob. Yun daw Alam yung namin na benta kay binabaka kayo Marcos. ngayon pero nandito tayo ngayon mga banateros sa Duterte Street. Kasama natin yung mga Pilipino na walang sawang nagpupunta rito araw-araw para suportahan yung panawagan na mapauwi si Pangulong Duterte. Nandito ngayon si Attorney Harry Roque at kasama natin ang lahat ng mga Pilipinong nandito ngayon sa Duterte Street. Yan, masaya-saya dito, bayanihan. Boss Dada. Meron mga nagdadala ng pagkain, opo. Pwede ba ang sampulan mo kami nung sayaw nila dyan ng bangag-bangag? Hindi ko alam eh. Pagka sasauluhin ko muna yung step tapos sasayawin ko sa harapan mo mismo, Coach Ayan. Oli. Ano bang- Pero, anong meron ba kayo dyan? Ang dami naghahanap kayo dito. Hmm. At saka kay Jake Ibarra, kay Coach Oli sa Banateros. Sana daw pagpunta kayo dito, lalo ka na Banat Pai. Kasi napakarami mong tagahanga dito. Anong meron ngayon dyan sa Duterte Street na yan? Inaabangan nyo ba dyan si VP Sara? Oo, anytime po. Ngayon, pwede nang lumabas si VP Sara kasi huling niya na ngayon, bisita niya na ngayon. After kasi nito, bukas ang flight niya, papalit sa kanya si Madam Hanilet. Papunta naman ng Korea si VP Sara, doon naman niya imimit yung mga kababayan natin na nananawagan para papauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng buhay at palakas. Medyo meron nga lang hindi magandang balita mga partner kasi kahapon po hindi lang ibinalita ni VP Sara pero si Pangulong Duterte parang inilabas ng facility para ma-check up. May nakausap kasi tayo dito na isang pulis na kilala si Pangulong Duterte. Sabi nga daw kaninang umaga or kahapon ng umaga dinala sa hospital for check-up tapos meron daw test na ginawa na yun lang daw inaantay nila pero bumalik si Pangulo sa loob at nakasama naman ni VP Sara. Pero Ito ba okay yung- naman si VP Sara kahapon. Ito yung regular check-up ba o ito yung emergency? Parang ang sinasabi sa atin nung nakausap natin partner, mukhang emergency kasi meron naman daw doktor dito sa loob at clinic pero bakit kailangan pa siyang ilabas. So kaya whatever it is, manalangin tayo na sana talagang ma-weather ni Pangulong Duterte itong mga nangyayari sa kanya, lalong-lalo na itong pagkakakulong sa kanya dito. Medyo siyempre bumabagsak din talaga yung health ng tao, lalong-lalo na kapag nalungkot ka, di ba? Hindi mo nagagawa yung mga dati mong gusto. But okay naman so far, sabi naman ni VP Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila, napag-usapan nga nila, pati yung buhok ni pati yung buhok ni Trillanes na pag-usapan nila. Nasabi rin niya na parehas sila ng guhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy daw. At ngayon, antayin natin yung sagot ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag-deny ng Pasig RTC sa petition for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon lang niya nalaman. So ngayon daw, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niyo yan, hindi ho lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo. Ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka ba kayo bakit parang hindi masyadong masaya si VP. Kasi hindi sinabi ni VP yun dito sa labas eh. Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina, parang chinismis sa atin kasi kanina nilabas siya para dalhin sa ospital. Sila daw nagtaka kasi nga, meron naman daw clinic tsaka mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni VP Sara kahapon. So, Pero ngayon, mukhang nasa hindi loob okay na. naman. Tama? Nasa loob na si... Ngayon, nasa loob ngayon si Pangulong Duterte. Nasa loob din si Inday Sara. At anytime nga, inaantay natin loob siguro mga 30 minutes from now or 20. Lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil nga uwi na siya bukas. So, yung Boss Da. Sige. Ay, sige. Ikaw, Jay, may tanong ka? Yung mga gamot ni PRRD, ano na ba? Talagang in-stop na? Oo, kasi yung ang nag-administer na ng mga gamutan niya dito, yung detention facility. And balita nga natin, compared before, mas konti na yung iniinom niyang gamot ngayon. Dati daw madami. Ngayon, tinanggal lahat yon. Tapos parang maintenance na lang yata yung pinapatek sa
Kamusta naman ang mga mood ng mga kababayan natin dyan sa labas ng Dahig? Kanina may nakausap tayo, medyo nalulungkot na raw sila kasi parang tagal na nila nandito, sigaw sila ng sigaw, parang walang nangyayari. Kaya nga maganda yung binalita nyo kanina na plano ni Atty. Torion na magkaroon na ng organization talaga. Ma-organize na, hindi lang basta sigaw lang tayo ng sigaw ng Bring PRD Home. Kailangan talaga, meron na tayong gawing hakbang, paraan para na konkreto na para gawin ito. Pero bagamat daw, nalulungkot sila dahil parang walang nangyayari sa mga panalangin at sigaw nila, hindi raw sila hihinto sa pagpunta rito para suportahan si Pangulong Duterte. Nanggaling pa po sa iba't ibang lugar yung mga nandirito, galing pa ng Germany, galing ng UK, galing ng Switzerland, Paris. Nagpupunta sila dito, nagdadala sila ng pagkain para, dahil kasi alam naman nila yung ibang mga tiga rito, hindi pa kumakain, nakakagutom kasi yung oras na ganito eh. Mga marino, lagi nagpupunta rito, yung mga seaman, magdadak sila, tapos instead mamasyal sila, dito sila nagpupunta sa Duterte Street. So high spirits pa din sila, pero at the same time, medyo nalulungkot sila, gawa ng masyado na matagal si PRD. Kasi malapit na rin ang taglamig dito at sobrang lamig daw dito mga partner. Mahihirapan nang mag-organize dito sa labas kapag gano'n nakalamig. Ang problema daw nila kasi, kapag nawala sila dito at nalaman ni Pangulong Duterte na wala ng tao dito sa labas, bagamat pinauuwi niya yan ng mga yan araw-araw, baka mas malungkot yung tao at baka mas lalong makasama sa kanya. Boss- So, sige, hanggang kailan daw si Ma'am Hanilet pagka after ni VP Sara Duterte? Hindi ako sure, partner, pero magtatagal sila gawa ng si Kitty yata bakasyon sa school. So baka magtagal sila siguro kung hindi 2-3 weeks siguro sila dito. Sige, pagkatapos nila ako naman punta dyan. Ikaw, Coach Orly. Yan Boss- ang maganda para tayo. Ang dami kasi nag-aantay sa'yo talaga dito. Ay, by the way, nandito si nandito si ito yung mga malulupit dito. Yan, si Alvin. Sila ang mga nagsimula ng pagtipon-tipon dito sa Dahig. Away ka sa mga banateros. Like po ang banateros. By the way, nagpapasalamat ang banateros sa iyo, Alvin, at sa lahat ng mga Pilipino na nandito kasi kayo ang nagbibigay ng pag-asa kay Pangulong Duterte. Huwag kayo magsasawa. May honor po, wala hanggang sa dulo, sir. Invite ko sila sa channel mo. Oo, I'm inviting everyone to follow me on my YouTube channel, Alvin Dave Sabzati Official, on my Facebook, Alvin at Perez, and also TikTok, Alvin at Perez. Basta may tanong ako. Kasi napanood ko yung video ni Alvin na parang sinisita siya ng mga foreigner dyan at may mga nagtatanong din kung ano yung nangyayari dyan. Hanggang ngayon ba nangyayari pa rin? Mga video mo na parang lagi kami kausap ng mga foreigner. Sir, kasi in-explain ko, sir, kung ano yung sitwasyon natin, mga Pilipino, bakit kami nagtitipon-tipon sa labas. So palagi ko po in-explain sa kanila bakit pa ganito yung result ng mga kababayan natin dito sa labas ng ICC Detention Facility. At saka para magkaroon sila ng background kasi meron na silang preconceived notion. Ano po ba si President Duterte ginagawa na nilang kriminal? Kahit he is just an accused individual na nakaditinay po sa loob ng ICC Detention Facility. Pero wala namang violente, no? Wala Na naman. Ah, Hindi ba talaga parang concert lang or Boss serious Ana, lang? medyo layo kayo ng konti kay Harry Roque kasi naririnig yung boses. Nagsasapaw yung audio. Layo kayo para mas Sorry, ma-interview natin kayong dalawa. Ayan, Ayan. ayan. Coach So Orly, ayun, may wala tanong naman ka? daw wala naman daw violente. Curious lang talaga sila. Curious lang, sir, at saka I think it is one way of disseminating information doon sa mga foreigners na talagang curious sila. Sometimes sinasabi nila, mga loko-loko kayo, bakit niyan ginagawa? So ang ginagawa naman namin, we try to rebut and argue with them properly with the facts. Ano bang pinaglalaban namin mga Pilipino dito sa labas ng ICC Detention Facility? So hindi kami natitinag, lalo-lalo yung iba kasi tingin nila si PRRD daw hindi na talaga makalabas kasi they killed so many Filipinos ganito ganyan kasi they only base this from what they read and what is from the media. Kaya meron silang kumbaga dilawan. Kaya alam mo, maswerte tayo dahil nandito sila Alvin na nagpapaliwanag sa bawat foreigners na curious at nagtatanong kung anong ginagawa natin dito. Yung mga yung mga nagpo-protesta dyan laban kay Pangulong Wala Duterte. naman, no? Kasi Wala na, no? Dugsuyan sila. Wala na po protesta. Meron lang daw nung nakaraan nagpunta rito, yan si Waldeck Benyo nga, na walang tao, di naman siya kilala ng tao. Nag-picture lang daw dyan na naka-thumbs down. Hindi naman daw nila kilala kasi. Pero kung kilala nila, definitely, hindi sila papayag. Baka dito na nila iniliping yun. Mas palawak pa naman yung lupa dito.